anak ng kontraktor na kabilang po sa top 15 na meron pong pinakamaraming flood control project sa bansa. Ipinapakita niya sa kanyang mga vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga para travel at shopping din sa mga sa abroad. Dahil ang kanyang tatay ay may-ari ng kumpanya na nasa likod ng bilyong pisong flood control projects. Ganun din na ng isang youth watchdog movement na GoodGov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontraktor na ito. Binaha ng katakot-takot na batikos ang ilang pong kaanak ng mga politiko at kontratista sa maanumalyang flood control project sa bansa. Inungkat nga po ng netizens ang marangyang pamumuhay ng mga ito habang ang maraming Pilipino ay paulit-ulit na lubog sa baha. Ang isang content creator nga, anak ng kontraktor na kabilang po sa top 15 na meron pong pinakamaraming flood control project sa bansa. Ipinapakita niya sa kanyang mga vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Sinilid din po ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger, panay travel at shopping din sa mga sa abroad. Dahil ang kanyang tatay ay may-ari ng kumpanya na nasa likod ng bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Ganun din na ng isang youth watchdog movement na GoodGov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontraktor na ito. Labag nga daw po sa batas ang pagbalandra po ng kanilang mga kayamanan na ngayon po'y kine-question at sinasabing posibleng nakaw na yaman. Patuloy ho naman na kinukunan po ng pahayag ang mga kongresista at mga content creators na sangko sa naturang usapin. Tuloy-tuloy ka ninyo, no? And then, unless lang na pahintuin kayo at sabihin po ng Presidente to leave or to vacate your post. Pero ngayon, tuloy-tuloy kayo ikanyo sa pagbibiripika at pag-iimbestiga. Mukha hong araw-araw, Sec, may mga reports Kagaya kahapon, Mandaue flood control wall. Nag-collapse daw ho dyan sa may bandang area po ng Mandaue City, no? Sa Paknaan. Paano po ito? Sa dami po, libo-libo itong proyekto. How will you manage this? Actually, Ted, mga two weeks ago, actually, I already dispatched yung mga validation team namin sa lahat ng engineering districts o lahat ng flood control projects na dinagay namin doon sa sinabit na mga sinabi namin natapos na doon sa binigay namin kay Presidente. At tinitignan po namin yung ito yung unang validation team na sinasabi nga namin, yung present, absent, no? Yung nandiyan ba, nawala, yung mga ganon. And then yung mga nakikita po nila, yung observation lang po nito, no? Kung ano sira. And then pagka natanggap namin yung yung report na kung may nasira, kung kailan ginawa, then magpapadala po kami ng technical at financial audit para matingnan po natin anong dahilan, kailan ba ginawa yan, kailan anong dahilan na nangyari at ganun po. So, agad-agad, meron naman po kaming mga teams na pwedeng i-dispatch kaagad po. Opo, sige, technical and financial audit. Sir, can you just please walk us through, no, para mas maintindihan po ng ating mga kababayan? Opo. Ano ba ang prosesong dadaanan ng isang kontratista bago siya makatanggap ng pera mula sa gobyerno o bayad from DPWH? Let's start, sir, kapag po ba nanalo sa bidding ang isang kontraktor, kailan siya makapagsisimula ng proyekto at magkano ang dapat na ibigay sa kanya ng DPWH? Normally, ang conduct natin dito, Ted, is actually when you enter into a contract, then you are yung advance payment na 15% of your contract amount. Okay. 15%. Sir, pakiano lang po. 15%. Okay, 15%. 15%. Bilang mobilization. 15, 1.5. Ay, yan ho ba? Para mobilization. Okay, go ahead, sir. Go ahead po. From the start. Opo, go ahead, sir. Yeah. Mobilization fee, ang tawag namin doon, 15%. And then, after you have consumed that 15%, actually, naka 20% ka na ng accomplishment, then yung residual ng 15% mo, babayad na naman kami ulit sa accomplishment mo. So,
5%, 10% until ma-recover yung 15% mo. Binabawas at binabawas yung 15% mo as you accomplish po yung mga accomplishment po doon sa kontrata mo. Okay. And ang tawag po doon progress billing. Progress billing po, yan sa progress billing mo. Opo. Sige po. So Binabawas po yun, binabawas yung 15% mo sa mga progress billing mo po. okay. And then sir, kapag po tuloy-tuloy ang proyekto, kailan po babayaran ng kompletong amount para po doon sa kabuuang halaga ng kontrata yung kontratista? Kailan po babayaran siya ng DPWH? At ano po ang mga kailangan na dokumento at prosesong dadaanan, please? Ang pagka natapos po yung proyekto, then it has to go through a ano pa tawag nito, QAU, yung Quality Assurance Unit Assessment kung natapos ba yung proyekto in accordance with the specifications and your contract, no? And then bago maanuhan yan, may audit din po yan. Pa-audit na rin po namin yan kung pupunta na po yung Commission on Audit para tignan din po para at kung wala kong problema sa lahat, then babayaran po yung final payment niya. And then meron po yung 10% retention fee na ino-hold po namin for 1 year para po doon sa yung 1 year warranty period niya para doon sa proyekto ko. Okay. So sir, can you just again walk us through ilang mga tao sa DPWH ang dapat daanan nito, excluding COA, bago siya magkaroon ng clearance na, kumbaga, para bayaran siya ng kabuuang halaga po nung kanyang kontrata? Mga ilang pong official ito o tao sa DPWH? Siguro aabot ng mga 10 siguro. Kasi including yung mga inspector, quality assurance, pupunta sa finance, yung accounting, pupunta dun sa engineer, assistant district engineer at saka sa district engineer para mapirmahan niya kung yung approving officer. So lahat po ito, kumbaga, lahat sila may responsibilidad na masiguro na yung pong paglalabas ng pera, pagbabayad ng pera ng gobyerno sa kontratista, sigurado po sila dapat sa lahat ng pipirmahan dokumento, kasama na po yung field inspector kaninyo na siya magre-recommenda na bayaran. Lahat sila dapat po ay may pananagutan. Opo, yes. Okay. Tamatin. Opo. Sige. So, sir, ito lang po, magandang case study itong pinuntahan ng Presidente na, ito hong, alam niyo po ito, no? Ito hong flood mitigation structure, construction ng reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Yes, Opo. Ang sinasabi po ng Presidente rito, ghost daw po ito, as in walang proyekto, pero nabayaran na siya kaagad ng DPWH, hango din sa resibo mismo nitong contractor, Sims Construction Trading. Yes po. Opo. Sige. So, in this case po, meron na ba kayong findings kung bakit po nabayaran siya karaka-raka tapos wala namang palahon proyekto ayon mismo sa Presidente? Tama po. Kami naman po nagbigay ng information to the President actually. So actually, ang namin dito, even before that, alam na namin po yung may mga ganyang kaso na tinitingnan namin sa sa engineering district na tinutukoy natin. Mm-hmm. So even before that, dinagay ko sa floating status lahat yung mga tao that have been one way or the other kasama po kita doon sa pag-supervise, pag-process ng bayad sa mga ganun. From inspector all the way to the district engineer, I put them into floating status. And nag-issue na rin po ako after that ni Presidente nga, nag-issue po ako ng preventive suspension sa kanila at nagbibigay po sa kanila ng show cause order pa muna. At nag-lapse po yung nila, yung 72 hours nila. So I had to issue the preventive suspension po sa kanila. Sino po ang district engineer sa panahon po na naibigay ang kontratang ito sa Sims?
Ang pagkaintindi ko, I think District Engineer Alcantara ba? Ano? Ito po ito yung Henry Alcantara. Yes po. Yes. Opo. Yes, yes, Opo, yes. opo. Yung Bryce Hernandez po ang kanyang Assistant District Engineer, Secretary? At that time po. Ngayon siya ang District Engineer po. Opo. Sa ngayon po, itong Bryce Hernandez, ito tsaka, asan to ngayon, itong mga taong ito? Ay naka-preventive suspension po sila. Itong dalawa. Opo. Oh yeah, kasama po sila sa preventive. Hindi lang po sila. Opo. Sec, kung galing po sa inyo mismo itong impormasyon na nakarating kay Presidente, kapansin-pansin Sec, na doon po sa kanyang kontrata sa DPWH, supposed to be po ang contract effectivity nito ay noong pong Pebrero 25 ng 2025, no? And then dapat daw po ito ay matapos ng Oktubre ngayong taon. At ang cost nito ay 55 million. Pero doon sa resibo ng SIMS, kung Pebrero 25 ang simula ng proyekto, March 19 pa lang, nakatanggap na ang SIMS ng 43 million mahigit. So, kapansin-pansin po, February then March, kung mobilization fee, 15% lang dapat. Ano kwento dito? Ano nangyari dito, Sec? Kaya nga ito yung mga documents that we are trying to consolidate. At ito lang sinasabi, I think anomalya talaga yan pagka ganyan na nangyari, Ted. And these are the documents that we are now consolidating so that at the end of the day, pagka hindi mo na ipaliwanag ng gusto itong mga ito, then you will find the necessary charges against it. Opo. And all those, pati contractor, at the end of the day, yung contractor po rin ang tumanggap eh. Opo, and Sec, sa inyo pong sa tinagal-tagal nyo po sa kagawaran sa departamento, paano kaya nangyari to? Ano ho ang inyong teorya dito na kapipirma lang ng kontrata and then binayaran kagad ng halos the full amount of the project? Well, I am very surprised. Actually, sabi ko nga, sa tinagal-tagal po sa ganitong gobyerno at ito po nangyayari na naman ito sa mga ganitong district engineering offices. So something is sa akin lang something prodded them actually to get into this kind of a anomalous procedures. I don't know. That's why we are trying to unearth actually kung bakit nila nagawa yan. Alam naman nila po yung mga patakaran and they are being dapat lang namomonitor din naman at ng district offices. At hindi ko alam kung bakit malakas na loob nila na gumagawa ng ganito. Opo. Among kasi yung district engineering offices in Bulacan. No? Tatlong engineering offices in Bulacan. At kakapagtaka itong isang engineering district lang naman po ang merong mga ganyang anomalous transactions na nakita namin for now. For now pa lang. So, patuloy po kayong nag-iimbestiga. Maari bang sabihin natin na in this particular district, hindi ito isolated mismo, itong kaso ng SIMS sa kontratang ito, sa proyektong ito? Meron pa bang iba? Ito nga tinitingnan namin, Ted, sa buong mga flood control projects at this point in time. Opo, pero sa first district mo ng Bulacan, ito ba lang muna ang inyong nadiskubre o meron pang kapareho nito na binayaran kaagad nga, wala pang 2 buwan yung halos kabuuang halaga ng kontrata tapos ghost naman pala? O kaya sabihin na po natin, kahit di pa tapos, binayaran na ho ng kabuuang halaga? Well, we will soon coming up with our report, yung namin, investigations. Kaya sinasabi nga namin dito na nagkaroon kami ng validation teams na pumunta doon sa mga project, mga regions, districts. At ito yung sinasabi nga na namin na nag-assess sila, merong present or absent yung mga projects yung mga projects na binigyan namin na data doon sa Office of the President.
Opo. Sec, sa And, ngay opo. So kung suspended na po kasi nga hindi sumagot doon sa mga show cause order po ninyo, ito hong mga involved dito, papangalanan niyo ba, Sec? Sino-sino ho itong mga taong ito? well, wala sa akin yung listahan, Ted, but I think we will, yung data na rin, hinihingi na rin po ng COA. Yung COA din po kasi, I understand that the COA is now undertaking yung audit of the all projects in Bulacan na po ngayon. Opo. So kasi nga po pati COA ho dito under suspicion kasi kanin nyo doon sa proseso na yung ipinaliwanag kanina, hindi babayaran yan kung walang COA approval din. Tama po. Yeah. Yes. Opo. At yung release sa DBM, si Congressman Puno nagtalumpati din. Sinasabi niya na yung DBM hindi rin agad-agad nagre-release ng pera yan. Sa DBM ho ba may alam kayo kung ano requirement doon para sila maglabas ng pera? Well, every kung naman po, kino-consolidate po namin yung cash availment requirement namin sa buong department. And we request po yung kung magkano po yung kailangan namin, and we request it to the Department of Budget and Management for them to release the cash. Hindi po yung i-consolidate po kasi ng central office po is kung mga pangangailangan na bayaran. And we request DBM kung magkano po yon ang hihingin namin na cash. Opo. Paano mabayaran namin yung mga contractual obligations namin at saka yung lahat ng cash requirement po namin. So kumbaga hindi humihingi ang DPWH ng per project o hindi lump sum na release, depende doon sa mga obligations nyo. Tama po, tama Ted. Okay. Opo. Sir, paano po ito? Itong district engineer dito na in charge, itong mga pumirma dito ng clearance, no? Opo. Bagamat ang inyo ay administratibo, di ba criminal offense din ito? Di ho ba at klaro po ito na violation po ng anti-graft? Sino ho ang mangunguna para kasuhan tong mga taong ito ng kasong kriminal? As soon as, the criminal aspect of it is something else. Actually, ang kwento namin dito is actually yung since they are employees of government, pupunta po kami sa ombudsman.